Maraming pangyayari po ngayon na unang-una nga po ay October 1 ay balita ng isang malakas na lindol. So actually ay buti po ay bumaba pa. Pero hindi po natin na lang. Sabi nung una ay 71, 73. Pero nung bandang huli naging 68 lang ang namatay. Ganun pa man, masakit pa rin kasi marami po ang pamilya na biglang nawala ng mahal sa buhay. So mahirap, di po ba? Mahirap sabihin, mahirap tanggapin. At sa ating bilang tao, ay mahirap din po na tayo po ay magreklamo, sisihin natin ang Diyos kasi siya po ang nakakaalam na natin bagay. Kaya lang po ang napakahalaga po ngayon sa atin na nabubuhay ngayon, enjoy natin ang ating life kung ano po yung kalalagayan mo. Hindi po dahil sa gusto mo lang gawin ang gusto mo, hindi po. Enjoy mo yung life mo. Kung buhay pa yung mga magulang mo, lagi mo silang titignan. Okay? Lola mo, dadalawin naman ninyo, lola nyo. Ayan po, kung may mahal kayo sa buhay, nabuhay pa, at mga kapatid, kaya ako, pagka umuwi ang mga kapatid ko, galing sa abroad, tuwan-tuwa po ako, magkita lang po. Minsan tatanungin niya, sabi niya, Tito, ano bang gusto mo? Sabi niya, sabi niya, size ko ganito, di ba? Ganun, size ko ganito. Gusto yung sapatos. Pero ako, sabi ko, magkita-kita lang tayo, masaya na ako. Di ba? Amen. Di ba? Hindi sa regalo, hindi sa ano pa man, masyado kang hambag pastor, hindi ka pagbibigyan kita, hindi mo matatanggap. Siyempre tatanggapin ko. Pero hindi ako doon natutuwa. Natutuwa ako yung magkita-kita lang, di ba? Kaya napakasarap po yung moment na tayo po ay nakakasama-sama. Yan na po natin. Kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari kinabukasan. Kaya nga sabi nung isang ama na namatay, sabi niya, wala ako dito. Tatrabaho ko pag-uwi niya, di ba? Wala na ang kanya mag-ina. Sakit, di ba? Ganun pa man, ay alam ko po yan ay bahagi sapagkat magrami po ang nangyayari sa buong mundo, hindi lang sa ating sa Pilipinas. Iba't ibang kalamidad, iba't ibang kaguluhan. Bahagi po yan na pagising. Pagising po sa ating bilang mananampalataya. At isa pa ay sana po maging i-open na sa atin ang nangyayari ngayong giyera sa Middle East. At ito po yung talagang binabantayan po ng lahat na nagbibibliya, lahat ng naniniwala sa Panginoong Hesus. Alam niyo kung bakit? Kung tayo po talaga ay nagbabasa ng Biblia, maunawaan po niyo kung ano nangyayari ngayon. Mababasa natin ang mga nangyayari ngayon sa paligid natin, lalo sa Middle East, sa Israel, dahil umaalay na ang lahat ng pangyayari sa malapit ng pagdating ng Panginoon. Hindi ko po sinabing malapit na 2026, hindi po. Walang nakakaalam. Maaaring abutin po tayo ng 2030, di ba? Hindi ko alam. Pero kung 2020, 2025, 5 years na lang, di ba? Kung yun, di ba? Kung 2040, ilang years na lang, 15 years, napakatuloy ng araw, di ba? Ngayon, magdi-December na naman, di ba? Parang kailan lang, linggo di ba? Ngayon, linggo uli, di ba? Pero sa bawat saglit at bawat araw, may nangyayaring hindi natin inaasahan. Yung bagyo ba ay, actually yung bagyo, may balita yan, maganda yung darating na ang bagyo, di ba? Pero nagbabago yung kanilang direksyon, konti lang. Ngayon may bagyo na naman. Kaya lang sabi nga, hindi tayo maapektuhan kasi nasa itaas. Paano kung ibahin ang direksyon ng God? Di ba? Ito nga sino ba yan? Si Paulo, tapos si Ompong, si Ompong, tapos si Paulo ba? Paulo. Opo. Pero sa biyaya ng Panginoon, alam po niyo bakit? Kasi marami po sa ating mga Kristiyano na nananalangin. Kaya nga po, kapag tayo nanalangin, yung iba kasi natatawa Dahil mo, hindi nangyari. Pero kasi may nanalangin. Kasi pag hindi tayo nanalangin, alam niyo, mabibigla tayo. Pero tandaan natin, may kapangyarihan tayo at lahat ng iyon ay biyaya ng Diyos na binigay sa atin. Yung tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na tayo humiling sa Panginoon ng anumang bagay sa Kanya, di ba? Yun po ay isang bagay na maganda. At kung tayo may dumadaan sa mga pagsubok, tandaan po natin, nakasulat din sa Bible yan, di ba? Hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Ang sabi lang ng Santiago, pagka kayo ay magala kayo kung dumadanas kayo ng iba't ibang pagsubok sapagkat pagkaraan ng mga pagsubok na yon, magiging matatag ang inyong panampalataya. So may purpose. So lahat ng bagay may purpose ng God. Maliban na lang kung ito po ay pagpalo.
Kasi mayroong mga bagay na nangyayari sa buhay natin upang tayo hipuin o paluin. Kasi nakasulat din sa Bible yan. Kasi mahal ka ng Diyos, ayaw niya na malayo ka sa Kanya. So ngayon po, ang pag-aaralan po kasi natin ay sa Ephesians chapter, sa aklat po ng Efeso, ayan. Okay, sa totoo lang po, ay ako rin po ay nahihirapan kasi nga po, hindi ako makalabas, lalo ngayong dahil nga po, ayan, tinamaan tayo ng ubo, sipon ubo. Pero natutuwa ako kahit papaano ay kahit ganitong bagay, maliliit na bagay, napipilit natin gumawa. Kaya lang, talagang hindi natin pwedeng lahat ay magawa natin. Kaya nga po sa kalakasan natin ngayon ay gawin po natin kung ano nararapat na paglilingkod sa Panginoon na inaatas sa atin ng Diyos. Hindi man tayo gagawa ng pipilitin natin Pangit po yun. Pipilitin natin, hindi po yan by grace. Yun pag-uusapan natin ngayon. Ephesians chapter 2 verse 1 to 8. Ito po yung ating pag-aaralan. So, sundan po niyo ako. Sabi dito, nung unay mga patay kayo, dahil sa inyong mga pagsuway, ayan, at mga kasalanan. Sinusunod din niyo ang mga masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid. Ang Espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos o masubayan sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip, kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Okay, purihin po ang Panginoon. So, 1 to 8. So, binasa ko na po hanggang 11. Okay. Verse hanggang 9. Hindi ito bunga na inyong mga mabuting gawa. So, purihin po ang Panginoon sa kapagbasa ng kanyang salita. So, dito po sa passage na ito ay napakahalaga po na maintindihan natin na yung bagay na nasa ating, na tinanggap natin, lahat po ng ito ay sa biyaya. So, actually ay ang ating pong title ay All Are by Grace. Ayan. So, ang lahat ng bagay, ang lahat ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Lahat ng bagay ay sa pamamagitan ng pananampalataya. So actually, kung ito po ay naintindihan po natin, hindi po tayo darating doon po sa pagkakaiba-iba. Mabubuo tayo sa harapan ng Diyos. At yun nga po ang nagiging problema ng katawan ni Kristo, lalo po sa ating bansa. By the way, meron pong isang propeta na nakabase po ito sa Amerika. Ito po isang maitim na isang negro. Kasi sa Amerika po, hindi sila nagpapatawag ng pastor kasi ang gift nila propeta. Sa kanila, pag sinabing evangelista, evangelist lang siya. So yun title. Kasi nakalagay naman yun Pag sinabing pastor, pastor ka. Sa atin kasi pastor, hindi maintindihan, pero may gift ng prophet. Sa atin sa Pilipinas kasi hindi na ihiwalay yung kanyang des o gawain. So, ang gandahan ng kasi yung propeta na yun napunta na dito yan sa Pilipinas, sa gawing Cebu, sa gawing Bisaya. So actually ay
ayun, pinahayag nga niya na nung nagpunta siya dito sa Pilipinas, so nagkaroon din siya ng propesiya na magkakaroon talaga ng problema sa bansa natin. Tataas ang korupsyon at ito ay mabubunyag. So nangyayari nga ngayon. Kaya nga sabi nga niya, ang good news nga ngayon, merong gagawin ng Panginoon sa Pilipinas. Kaya lang, lalo sa body of Christ, kailangan natin ng pagkakaisa. Hindi pagkakaisa nagkasama-sama lang, kundi nagkakaisa sa Espiritu. Hindi po yung nagpapagalingan, hindi po nagpapataasan. Huwag po tayong titingin sa laki o liit ng iglesia. Hindi po tayo titingin sa pastor. Lahat po na yan ay pag-aari ng Diyos. Amen. Kayo'y pag-aari ng Diyos. Amen. Tayo'y pag-aari ng Diyos. Amen. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh God. Kaya po ako pag nanalangin, lahat ng iglesia pinapanalangin kung malaki o maliit. Amen? Lahat ng kapatiran, kung maaaring makatulong tayo sa ibang kapatiran na nangangailangan, lalo sa panahong ito, kung tayo may kakayanan. So wala po tayong pagkakaibahan. Siguro pinagkaibahan lang niya, siguro yung lugar kung saan tayo sumasamba, kung ano pangalan ng ating church, kung sino pastor natin. Pero sa harapan ng Diyos, isa lang po tayo. Iyon ang hinahanap ng Diyos. Ay mga kapatid, yung natutuwa po ako doon sa ibang mga kapatiran na ngayon po may isang nakakasama-sama. Diba? Nakakasama-sama yung dating kasama natin dito, nakakasama-sama. Minsan lang, hindi man maibalik yung dati, pero nagkakasundo, nakakasama-sama muli. So yun po ay gusto ng Diyos. Hindi po yung, minsan kaya nga po, pagka ako po ay naglalakad o may pinupuntahan, nakita ko, minsan, kumakain kami ng Sister Elmis, nakakain kami sa isang fast food. Nakakita ko ng isang kapatid na medyo nagkaproblemahan. Nilapitan ko agad siya. Sabi ko, parang kilala kita. Parang baliwala lang. Nagkaroon ng ganun lang talagang Kasi po, hindi po nangangahulugan na tayo po ay nagkaroon ng mga problemahan, ay tayo po ay magkakahiwalay na hindi po ganon. Ang may problema noon tayo at nagkukulang tayo sa harapan ng Diyos. Kasi nga, sabi nga sa Bible, magpaumanhinan kayo. Sabi niya, bayaan mo na lang, nagawan ka ng masama. Kung nagawan ka ng masama, at least kapatid mo siya. Pero sinabi nga ng Biblia, sa Tito nga, sabi nga o sa Tito o sa Galatia yun, sabi nga ay, yung kung mayroong nagkasala o gumagawa ng kasalanan, sabi nga ni Apostol Pablo, ay sabi nga niya ay, iwasan niyo ang mga taong yan. Pero, meron siyang pero wag niyo siyang ituring na hindi niyo kapatid sa pananampalataya. Sabihan niyo sila. Ituwid niyo sila. Amen? Pero iwasan mo. Matigas sa ulo. Ayaw niya makisad. Iwasan mo. Diba? Pero mahalin mo siya bilang kapatid sa Panginoon. Amen? Kung nagbabasa kayo ng Bible, naintindihan niyo yung sinasabi ko. Kaya nga wala tayong pagkakaiba. Siguro pagkakaiba lang natin yung ugali natin. Tingnan mo yung katabi mo. Ano ba ugali niyan? Hindi mabait yan. Mabait yan. Hindi na yan natitisod. Nadadapa lang. Hindi natitisod, nadadapa lang. Amen. Okay, wala na yan. Okay. So, all are by grace. So, biyaya. So, nakaano pa yata ito, yung NIV Southern Band Bible. So, meron po akong Bible na binigay sa akin. Meron po siyang glossary sa likod. Yung salitang grace, ang salitang grace, sabi nga dito, an undeserved favor or gift. The undeserved forgiveness, kindness, and mercy that God give us. So, yung grace po ay, ito yung mga bagay na hindi karapat-dapat para sa atin. Yung favor, yung regalo. Tatanungin ko kayo, karapat-dapat kang regaluhan ba ng Diyos sa iyong kalalagayan? Hanggang ngayon, karapat-dapat ka ba? Amen. Hindi ba matigas sa ulo mo? Talaga bang, sino sa inyo magsasabing mabuti siya sa harapan ng Diyos ngayon? Wala siyang pagkakamali. Amen. Kaya nga yung grace, kaya hanggang ngayon, kung wala yung biyaya ng Diyos, wala tayong lahat. Wala tayong lahat. Kasi lahat tayo, mula sa akin, rejected tayo sa standard ng God. Lahat tayo nagkakamali. Tama? Pag hindi mo inamin yan, banal ka na. Pero pastor, paano ginagawa mo kung ikaw nagkakasala? Itong ginagawa ko. Sabi niya,
sabihin mo ng iyong labi, inamin ko sa Lord, humingi ako ng tawad, at hindi ako nagmamataas. At kung kailangan humingi ko ng tawad, humingi ng sorry doon sa mga tao. Hindi po yung nagtatago tayo, nagmamalaki tayo, yung pride po yan. Pag nabuhay ka dyan, walang mangyayari. Kundi magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Paano paraan? Aminin mo, mali ka. Aminin mo, may pride ka. Ay, minsan ayaw natin aminin, may pride tayo. Amen? Huwag mataas tayo. Kung minsan, pag napahiya tayo, hindi ba? Ayaw natin napahiya. Paano kayo pinahintulutan ng Diyos na mapahiya tayo? Okay lang. Sa akin, okay lang. Kahit pagtawanan nyo ako, kahit anong gawin nyo, okay lang sa akin. Basta, Lord, huwag mo akong pabayaan. Kaya madalas ang challenge ko nga, kung ako ay hindi pagtatanggol ng Panginoon, okay lang. Pero kung ako man ay nagkamali, ayoko nang pagtanggol ako ng tao. Gusto ko ipagtanggol ako ng Diyos. Amen. Iba yung pagtatanggol ng Diyos eh. Gagawa siya ng paraan, bandang huli, lilitaw at lilitaw ang katotohanan, tama. Hindi sa paraan na gusto ng tao. Kasi sa tao kasi, konting kibot lang, di ba? May kabisibihan nga tayo, ang basuro, pag nalamatan, di ba? Wala nang kwenta yan, di ba? Forever may lamat na yan. Sa biyaya ng Panginoon, tayo po, kahit nasa Kanya, kaya nga po, naranasan po ba natin na-reject tayo? Nireject tayo ng kapwa natin, ng friends natin, iniwanan tayo ng BF natin. Di ba? Minsan hindi tayo tinanggap. Di ba? Maraming ganon, di ba? Minsan tayo ay nagkaroon ng kasawian sa buhay. Di ba? Hindi nakapasa. Maraming pinagdaanan, di ba? So, at sa mundo, pag nakaranas kang ganon, parang kulang na ang pagkatao mo, di ba? Pero sa Diyos, hindi. Sa biyaya ng Panginoon, ano man ang mangyari, hindi siya nagbabago kung papaanong bibigyan ka ng tunay na niyang pag-ibig, hindi magbabago yun hanggang forever na yon. Maliban na lang kung ikaw po ang bibigay. So, yun po ang katotohanan. Kaya lahat ng bagay ay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya nga po, yung biyaya ng Diyos, pag nanatili tayo dyan, sabi ko sa inyo, magtapatagumpay tayo at tayo po'y dudulong, tayo po'y lalago sa ating buhay spiritual kasi hindi lahat ng mga bagay na nangyayari ngayon naiintindihan natin. Hindi lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay favor sa gusto natin. Lalo na kung labag sa kalooban ng Diyos. At minsan ina-allowed ng Diyos kung si Job nga di ba? Si Job nga na alam niya sa sarili niya at siya ang Diyos din nagpatunay dahil sa Biblia si Job ay isang mabuting tao. At si Job, sabi niya, wala akong kasalanan. Alam niya, di ba? Pero dumating siya sa pagsubok. Dumating siya sa depression. Kaya sabi niya, Yahweh, sana hindi na ako ipinanganak. Dumating siya sa depression. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo exempted sa ganyan. Yung dumating sa depression, na-stress tayo, nalungkot tayo. Sa Bible, meron ganyan eh. Pero nanatili ang biyaya ng Diyos. Kailangan lang natin pananampalataya, hindi dahil sa feeling natin, hindi dahil sa emotion natin, kundi sa katotohanan ng may Diyos sa buhay. Yan. At sa biyaya ng Diyos, kaya natin mapagtagumpayan yan. Paano po kung isa tayo nandun po sa Cebu, tapos po ay pagising natin, gabi po nangyari kasi yan eh. Di ba? Kaya pag-pray po natin, na sana yung the big one, sabi nga ng Philbox, isa na to sa the big one na nangyari sa Bisaya. Ay sinasabi dito sa Luzon, the big one. So, pray po tayo. Hindi natin alam kung ano ipahintulot ng Diyos. Amen? Diyos lang nakakaalam. Ang alam ko lang, dahil sa biyaya ng Diyos, ililigtas niya tayo. Amen? Okay. Kaya nga po, napakalaga yon, the undeserved forgiveness, kindness, and mercy that God give us. So, hindi po tayo karapat-dapat doon po sa kabutihan ng Diyos, sa pagpapatawad ng Diyos. So, hindi po. Hindi tayo karapat-dapat doon sa kahabagan ng Diyos. Hindi po tayo karapat-dapat. Kasi nga, sa totoo lang, matigas tayo eh. Habang tayo po ay nasa mundong ito, wag po tayong maging hipokrito. Lagi tayong umamin kay Lord. Kasi yun makakatulong sa atin, Lord, ito na naman. Kung natutuksa ka, meron pong struggle sa loob mo, nangyayari, Lord, ito na naman. Lagi ka mag-pray. Kaya nga,
Pray without ceasing. Manalangin tayong walang patid. Bakit? Kailangan po natin ng lakas ng Diyos. Kailangan natin yung truth, yung magiging sandata natin. Ito yung tabak natin, yung salita ng Diyos. Para pag tayo'y nanghihina, hindi, ito sabi ng Diyos. Di ba? Sabi, nakasulat. Yeah, di ba? Puputulin natin yung kakabit sa atin na panghihina. Yung palaso ng kaaway na upon tayo wasakin. Mawala ng pananampalataya dahil sa salita ng Diyos. Di ba? Dahil sa pananampalataya, masasalag natin at sabi nga, yung salita ng Diyos, ito yung magiging tabak natin para, ito katotohanan. Okay? Kaya nga, sino natatakot pa sa inyo sa demonyo? Hello, taas po ang kamay. Lalo ngayon, merong mga Halloween, di ba? Mga Halloween na movie na napapanood sa TV, di ba? Yung iba, nanonood nga kasi tapos pagdating na natutulog na, natatakot na, di ba? Kaya lang, dapat ba ang isang Kristiyano na nanonood ng ganon? So, hindi na dapat. Kasi alam natin, hindi totoo yun Wala mang espiritong bumabalik, walang kaluluwang bumabalik. Kaya lang, bakit mayroong ganon? Kasi nga ang demonyo, may kapangyarihan siya para tayo nilangin, para tayo bihagi ng ating kaisipan na hindi totoo yung sinasabi sa Bible na walang multo. Hindi po. Hindi po totoo yun. Ang totoo, may diablo. Kasi naging kasama ako sa isang grupo ng kulto. Alam niyo, naglalakad kami sa gubat, ang nangunguna sa amin, pusa. Siya ang sinusundan namin para makalabas kami sa gubat. Nung nakalabas kami sa gubat, nagpatahiwali at sabi, para bumabay, para sabi niya, diyan na kayo sa labas. Di ba? Ang dami kong karanasan. Ako po ay, pwede ang demonyo ay mag-aanyong tao, mag-aanyong hayop. Amen? Naglalakad ako sa gubat nung araw, alas 12, mag-alauna ng gabi. Sa gubat po yun. Amen? Bakit ka napunta pa sa gubat? Alam niyo kasi, dati kong kasama sa isang grupo ng mga gamot. Nasa looban yun, nagdadala ako sa gubat. Alam mo, gubat, kita ko alas 12 ng gabi, nandoon yung isang kakilala ko, tiga Bukaw Nakita kami doon sa loob. Siya ba yun? May buhay naman siya, hindi man siya patay. Kasi demonyo yun, nag-anyo siya, na yun ay yung kaibigan ko, tiga Bukaw So, biro nyo, merong ganon. Kaya nga, huwag kayong magtaka kasi buhay pa ang demonyo at yun ang ginagawa niya ngayon para tayo ay baguhin ang ating paniniwala sa ganung bagay. Kaya nga, maging maingat tayo sa pinanonood natin, sa pinaniniwala natin, pinapasok natin sa ating kaisipan, sa ating puso. Kasi po, mawawala tayo sa biyaya ng Diyos. Pero totoo po, napakahirap, di ba? Sa mundong ito, napakaraming demand. At ngayon nga po ay maging eye-opener sa atin. So yung sabi ko Britain pala yun. Yung Britain, yung inaano po niya ngayon, yung AI, di ba, yung digital card. Pinupromote na po niya ngayon. Kaya nga po marami pong mga babalana na talagang totally, di ba sabi sa Bible, palihim ng kikilos ang Antikristo, yung kanyang kapangyarihan. At tandaan natin ay mga kapatid, wag po tayong maging complacent, okay lang, parang tumatakbo lang, maganda lang ang takbo ng buhay natin. Sana po maging mapanuri tayo. Para po ano, hindi lang para sa iyong sarili, para magamit ka. Paano kung meron kang kaibigan, kaklase ngayon na lagi mo nakakasama, pero hindi pa nasishare hanggang ngayon ang salita ng Diyos. Amen? Amen? Sino po sa inyo yung kumukuha? Yan na naman, sa labas yung ating, hindi mo kayang mag-open, papali ba Bible study, meron tayong tracts yan. Kumuha ka ng tracts yan, kapatid. At pag-aralan mo, paano mo siya share? Kasi yan ang tungkulin natin. Yan ang tungkulin ng isang tunay na manampalataya. Ito yun ay sa biyaya ng Diyos. Biyaya yan ng Diyos na tayo po ibigyan ng authority, power ng authority para magdala ng mabuting balita sa iba. Nasasayang yan kung hindi mo magagawa. Una, all by grace. Yan. God made us alive with the Lord Jesus Christ. Binuhay tayo ng Diyos na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Binuhay tayo. Bakit? Kasi po, kung pag-aaralan natin, babasahin natin, palikan natin ang sinabi sa Episode chapter 2, verse 1. Ayan. 1 to 3. Ano po ang sabi doon? Nung unay patay kayo
So sa ibang salin niyan ay binuhay ka ng Diyos, dati mga patay kayo, ngunit ngayon, dati mga patay kayo, ngunit ngayon binuhay kayo ng Diyos. Pero dito po sa ating salin, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Iyan po ang kalalagayan natin noong una. Mga taong hindi pa kumikilala sa Diyos. Totoo po yan. Ang isang tao hindi pa kumikilala kay Jesus Christ bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, meron siyang nandun siya sa katatayuang patay. Walang tamang relasyon sa Diyos. Kaya napakalaga po yung katotohanan iyon. Dito po ay sabi, patay tayo dahil sa ating pagsuway. At dahil tayo walang kaugnayan sa Diyos, madali tayong madala ng tukso, kasalanan. Ang masakit, ayan po, kung ikaw ay makakanampaltayan na, patuloy kang nagkakasala at patuloy kang nagkakasala at namumuhay ka sa pagkakasala, kapatid, o baka Brad, baka hindi ka totoo, mananampalataya ng Jesus Christ. Checkin mo sarili mo. Hindi po ganyan ang tunay na mananampalataya. Hindi ganyan ang nasa biyaya ng Diyos. Verse 2, sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan ng himpapawid. Ang Espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dating namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip, kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga kinapuputan ng Diyos. Kapatid, kaya nga po tayo po, hindi po ba niyo napapansin ngayon po ay hindi ko po sinasabing hindi tayo nakakagawa ng kasalanan. Kundi meron ngayon pong bagay na nangyari kapag gusto natin gumawa ng kasalanan, may struggle. Para nakukonsensya tayo, actually mas malakas ang Diyos kaysa sa ating konsensya. Pinalalakas niya ang ating konsensya. Pero kung hindi ka nakukonsensya, pag gagawa ka ng kasalanan, okay lang sa iyo. Ganitong pagpasiyahan. Minsan napakadali sa atin yung hindi ako atin ngayon, hindi ako magbasa ng Bible. Parang ikaw ang hali ng sarili mo, checkin mo sarili mo, totoo ka bang born again? Kaya yung regeneration, napakahalaga yan. Yung pagiging born again. Yung pagiging born again, hindi ka napunta sa loob ng kapilya. Hindi. Kundi kumikilos sa iyo ang Espiritu ng Diyos. At gumagawa ka ngayon ayon sa gusto ng Diyos, hindi sa gusto ng laman mo. Ayoko, hindi ako magbasa. Hindi ako maglilingkod ngayon. Ayokong patuwid. May danger po yan. Andun po tayo sa sabi nga dito, yung mga gumagawa ng ganyan, dati ganyan ang kalalagayan natin, pero kabilang tayo sa mga kinapuputan ng Diyos. Alam mo yung puot ng Diyos? Parusa yun. Ito po yung pagpaparusa ng Diyos sa mga makasalanan. Kaya nga po, kung tayo po ay ngayon po yung mananampalataya, ginagawa uli natin yung dati nating ginagawa, bakit ganon? Diba? Tanungin natin ang ating sarili. So, masasabi ko sa inyo, maaaring ganito, meron kang problema. Maaaring hindi ka nagpatawad. Merong mga bagay na pumasok sa buhay mo na hindi mo nahingi ng tawad. Hindi ka nagpatawad. Opo, merong ganyan. Yung galit, yung puot, yung pagkukumpara, yung mga tisod, sama ng loob. Kasi mga mananampalataya, hindi man tayo nakagawa ng kasalanan na nagnanakaw, hindi man tayo talaga yung di ba? Pero yung mga sama ng loob, natisod, na may napansin, na ganito, yan po yung nagiging problema ng mga mananampalataya ngayon. Kaya hindi po natin madama yung biyaya ng Diyos araw-araw. Although nandyan na po. Kasi nga po bumabalik tayo sa dati. At pag bumabalik tayo sa dati, sabi nga ng Biblia, nagigrieve, napipighati yung Holy Spirit, yung Panginoon na sa atin. Dahil kasama natin ang Diyos. Kaya ngayon na napakalaga yung born again experience. Experience po yun. Kasi kasama natin. May experience natin every day. Pwede natin ma-encounter si Jesus Christ every day. Dahil kasama natin siya. So, at dahil sa kasalanan, ayan, dahil sa mga kasalanan at wala pang dahil sa mga makasalanan, ayan, mga makasalanan yon, at wala pang pananampalataya, ay itinuring na patay
ang isang tao sa harapan ng Diyos. Yung sa mga makasalanan at wala pang panampalataya, yun po, itinuturing na patay, yun po yung spiritual dead. Patay spiritual. Walang tunay na relasyon sa Diyos. Kasi ang tunay na pakipagrelasyon sa Diyos, hindi po yung nag-religion, hindi po dahil sa, tiga Galilean ako. Walang kinalaman sa Galilean. Ako sakop ni Pastor Ray, ni Pastor Jello. Ano ba kung pasakop ka ni Pastor Jello? Si Pastor Jello ba saka si Pastor Ray ba ang magdadala sa langit? Hindi po. Pwede akong mawala dito. Diba? At mapalitan ako dito. Pero tandaan niyo, ang Panginoon, hindi natin pwede palitan yan. Pag ang Panginoon ang pinalitan mo, sa impyerno ka pupunta, tingnan mo yung katabi mo, gusto mo ba yun? Palitan mo. Hello? Pinapalitan mo yung Panginoon mo. Pinapanginoon mo na yung pastor, yung church. Yung kayamanan mo, yung bahay mo, trabaho mo, katanyagan mo, kakayanan mo. Yan po kasi ang kahinaan natin. Ephesians chapter 1, verse 1 to 3. Yung nga po sinasabi. Sa verse 3, ang salita ng Diyos, translation, ito po yung sinabi, dati namumuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayong ayon sa pagnanasa ng laman at sinusunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan nating iyon, kasama rin, so sa kasama yon, kasama rin sana nila tayo sa nararapat parusahan ng Diyos. Amen? Kasi po ang kinakausap dito at sinasabi nila ay mananampalataya na. Kaya sa mga baguhan, sikapin mo na talagang tinanggap mo si Jesus Christ. Hindi lang pupunta ka dito dahil masaya dito, may programa, may ganito. Hindi po ganon. Sayang ang panahon. Ang tunay na kaligayahan, hindi lang ikay maligaya ka dito sa iglesia ito dahil mayroong lundagan, may sayawan. Kundi hanggang sa pag-uwi mo, andyan yan. Hindi nawawala. Pero pag ikaw ay masaya lang dito at sa bahay mo hindi ka masaya at pag nag-iisa ka hindi ka masaya, checkin mo sarili mo, baka hindi mo siya kasama. Amen? So maraming batayan po. At checkin natin sarili. Kailan ka lang ba masaya? Masaya ako sa loob ng kapilya. Kaya kung minsan dito, gusto ko lang pumunta sa loob ng kapilya. Pero pag nasa labas ka pa, hindi ka ba masaya? Paano kung may problema ka pa? Maging masaya ka pa ba? Kaya nga nandoon tayo doon sa biyaya. Kaya nga kung tayo po may tunay na panampalataya at alam natin, naunawa natin ang biyaya ng Diyos. So ano man problema dumating sa iyo, hindi ka natitinag. Amen? Dumadating man ang malaking problema, nandiyan dyan, malakas ang loob mo. Sa loob mo, malakas ang loob mo. Pero may problema ka. So yun. Mararanasan mo yun. Pero kung hindi po, checkin mo sarili mo. Hindi po yung maging masaya ka lang. Kaya nga, madalas po na huwag nating pilitin na tayo maging masaya lamang. Kasi po, biyaya ng Diyos yan. Kasi pag tayo may Holy Spirit, fruit of Holy Spirit is love, peace, joy, peace, di ba? Yung joy, yung kagalakan. Di ba? Nandiyan yan. Kaya nga kung si Kristo nasa iyo, meron kang kagalakan sa pamamagitan ng Holy Spirit. Amen? Kaya napakalaga yun. Letter B, tayo'y muling binuhay kasama ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang sabi po doon, sa Ephesians chapter 4, verse 5, sabi nga po doon ay ito, sa verse 5, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Ayan. Naligtas nga kayo dahil sa kaniyang kagandahang loob. So, binuhay tayo ng ating Panginoon kasama ni Kristo nung tayo'y patay pa. Amen? Kaya nga wala tayong kinalaman, kaya nga biyaya. Hindi ka karapat-dapat na bumuhay ka sa kasalanan, na-enjoy mo kasalanan, pero hindi mo alam, namatay pala si Jesus Christ. Yung palang kamatay ng Jesus Christ, para pala sa iyon. Di ba? Kaya ngayon, natagpuan mo ngayon. Di ba? Iugnay mo na, ilapit mo na ang sarili mo, di ba? Ikapit mo na ang sarili mo sa Panginoon kasi wala na ibang Panginoon ipapako muli sa krus. Tandaan natin. Siya'y babalik para kuhanin ang lahat ng nananampalataya sa Kanya. Iyon ang pinaghahandaan natin. Bagamat wala nakakaalam kung kailan nga magkakaroon ng rapture, pero ulitin ko mga kapatid, naka-align na ang lahat ng pangyayari sa Middle East. Sa ngayon po, meron po yung peace na sinasabi po, nakakaisa na po ang Arab countries.
ang mga Islamic countries na labanan ang Israel. At ito po yung nakasulat din sa Biblia. At pinag-uusapan na nga po ngayon, malapit na, malapit na. Alam po ba nyo, sabi nga po, dati ko narinig na yan at narinig ko na ngayon, possible lang magkapagawa nga po ng templo, ay hindi naman po talaga kaanib ng Israel. Mga kaaway ng Israel. Kasi mag-offer sila ng peking peace o kapayapaan. Ngayon po, titignan po niyong mabuti mga kapatid, hindi po tayo yung napakahusay magpaliwanag kung anong paman, pero sa mga balita po, ayan po, baka mamaya hindi na tayo nang aware kung ano nangyayari ngayon. Maging sa bagyo nangyayari sa atin, bakit nga ba hindi tayo nagtatanong sa ating sarili, bakit Lord, bakit pinahintulutan mo sa aming bansa ito, yung kaguluhan ngayon, na-expose yung mga katiwalian sa gobyerno, karumihan ng gobyerno namin. Bakit kaya? Hindi tayo nagtatanong. Pero masasabi ko sa inyo, bahagi po yan ng paglilinis sa atin ng Diyos. At sa body of Christ, bahagi yan ng pagyayanig. Malalaman paano? Kung hindi ka nayayanig, paano ba nayayanig? Nagpe-pray. Gumagawa. Kasi nayayanig ka, alam mo ngayon may kapangyarihan ka eh. Di ba? Anak ka na ng Diyos. Amen? Nasa iyo na biyaya ng Diyos. Pero wala kang ginagawa. Hindi ka ba nayayanig sa nangyayari ngayon? Eh sabi ng Bible, di ba yung panalangin ng kanyang bayan, di ba sa 2 Chronica chapter 7 verse 14, kung sakali ang bayang ito na pinili o tumatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, manalangin, talikuran ng kanilang kasalanan. Di ba? So ano ba kailangan ng basa natin ngayon? Kailan ba natin mag-rally? Kailan ba natin pumunta doon? Labanan natin o ambusin natin ng ganito? Meron mang ganon? Ganun ba ang utos ng Diyos? Hindi. Ang sabi, panalangin nyo, lahat ang namumuno sa inyo, may katungkulan upang makapamuhay kayo ng payapa at may kasaganaan. Hello? Bakit po? Pag pinalangin natin ang ating bansa, yung pangyayari ngayon, karoon ng katarungan, namayani ang katarungan, naging matuwid ang ating bansa, sino mga makikinabang? Tayo. Kaya mga kapatid, ay hindi ko po kayo sinusumbatan, pero mga kapatid, gusto ko lang po makita nyo, malaki po ay yung mga bagay na magagawa natin ngayon kung tayo po talaga ay tunay na tumanggap ng biyaya ng Diyos. Amen. Kaya napakalaga po yun, na tayong lahat, sabi nga sa verse, sa D, sabi nga doon, dahil sa biyayang ito, tayo ay binigyan ng kakayanang makatupad at maisagawa ang kanyang kalooban. Pilipos chapter 2, verse 13, ang Diyos ang gumagawa sa atin, sapagkat ang Diyos ang kumikilos o gumagawa sa inyo, sa atin, sa loob natin, upang inyong naisin, upang ating naisin, i-desire, at isagawa, to act, isagawa ang kanyang kalooban. Biyaya po yun. Totoo po, nung una hindi natin kayang sumunod eh. Ano po yung araw, ako po ay sikat po akong tao kasi aking manginginom. Opo. Paglabas ko ng bahay namin, matanda o bata, nagiinuman, at least kaya natin makibagay. Kaya sabi ko sa inyo, pag ako po ay halimbawa tatlong grupo yung nadaanan ko. Pagkalagpas ko ng tatlong grupo, lasing na ako eh. Lasing na po, di ba? Bawat isang grupo, sabi niya, tangi ka muna rin isa. Tapos sabi niya, ay may pinsan yan eh. Maging dalawa. Naku, mayroong ano yan eh. Diba? Maging tatlong tagay, kaya pagpunta naman sa ganun po. Kasi ganun din ako nung araw eh. Ayan, pag ako yung nasa grupo, ganyan ang mga biruan namin eh. Opo, marami kong kaibigan. Pero mga kapatid, ay wala po. Buti na lang po ako yung nakakilala sa Panginoon. Kung hindi po, siguro, baka, kung hindi po ako'y paralitiko na ngayon, baka wala na ako. Kasi ang dami ko pong mga kabarkada na matay na dahil sa kabibisyo. Amen? Kaya mga kapatid, ay napakahalaga po yung pagpahalaga natin ng biyaya ng Diyos. Ay yung biyaya na yon ang nabibigay sa atin ng kakayanan, maisagawa. Hindi po pwede sabihin natin, hindi ko kaya. Bakit? Saan ka ba nabubuhay? Sa biyaya ka ba ng Diyos nabubuhay o sa sarili mo?
Pwede po yun. Kasi ang kalaban talaga natin sa pananampalataya ay sarili. Pag sinabi ng sarili, kaya nga pagtagumpayan mo yan, dapat pagtagumpayan mo yan sapagkat nagtagumpay na tayo sa pamagitan ni Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ay nagtagumpay na sa lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, malaki ang ating pag-asa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, malaki pa ang pag-asa mo. Sisikat ka. Di ba? Alam mo sabi ng Biblia, magpakababa ka at tataas ka ng Panginoon. Amen? Ang dami ko pong nakitang patotoo, napanood, narinig sa radio, sa TV. At mismo, yung natural, yung personal, nakita ko, yung mga tao, wala namang pinag-aralan, hindi man sila mahuhusay. Pero dahil lang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, naging milyonaryo. Hello? Akala ng iba yung pagunlad sa mga material na bagay dahil marunong ako, lahat na naabot ko yung ganito. So, self-effort mo yan. Pero pwedeng dumating ang biyaya ng Diyos, ang kayamanan, na hindi dahil sa pinag-aralan mo, dahil binigyan ka ng pagkakataon lang ng Diyos, dahil ikaw ay naging tapat sa Diyos. Kaya nga, minsan kaya nga po, lagi akong paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo, merong mga pangarap tayo na minsan mahirap matupad. Ako nga, nung una nga, ang problema ko sa mga anak ko, kaya ayoko gusto kong sumakay sa barko, ayokong magpastor. Dahil alam niyo kung bakit? Hindi ko alam paano pag-aaral ng mga anak ko. Pero ngayon, lahat sila ay tapos na. Kahit na wala silang trabaho, at least tapos na sila. Di ba? Sa pag-aaral. Pero hindi ko kaya. Pero dahil sa biyaya ng Diyos. Opo, dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya nga, challenge ko po kayo mga kapatid. Maraming bagay magagawa ang mga bagay sa mundong ito para sa atin. Pero higit ang magagawa ng Panginoon kahit kulang ka sa mundong ito. Kaya niyang gawin, utusan ng lahat ng bagay, baliin ang mga pangyayari, baguhin ang mga pangyayari sa buhay mo. Na dati madilim, ngayon punta ka sa liwanag. Dati pabaksa ka, ngayon tataas ka ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga napakaraming mga lingkod ng Diyos ngayon. Kaya nga yung naalala ko yung yung nagpatotoo na isang negosyante. Negosyante po siya. Nag-iipon siya kasi may negosyo siya. Gusto niya makapunta ng Singapore. Siyempre, yan ang gusto ng mga negosyante. Kahit pa paano, nakapagbabakasyon, di ba? Japan. Nag-iipon siya. Ipon siya ng pera. Makapunta ng Europe, makapunta ng France, ng Italy. Ganyan ang gusto niya. Siyempre, yumayaman eh. Pero hindi maganap. Tinawag siya maging pastor. Negosyante siya, naging pastor. Nagsimula siya ng Bible study sa kanyang garahe. Naging pastor siya. Tuloy lang siya. Nang bandang huli, nakilala siya kasi may pinag-aralan nga, may negosyante pa. Lumaki yung church niya, bandang huli, nagkaroon siya ng mga engagement, yung kinukuha siyang speaker para sa ibang bansa. Pero mo, wala siyang gastos. Nakapunta siya ng Europe, nakapunta siya ng Amerika, nakapunta siya ng Asia. Amen? Dahil lang sa paglilingkod sa Diyos. Nung una, sabi nga niya, negosyo ko, nag-iipon ako kasi gusto kong pumunta ng ibang bansa. Diba? Aanin ko yung pera kung hindi ko na ma-enjoy. Tama? Pero, dahil nagpastor lang siya, amen, pag-uwipan nga niya, sabi niya, pag-uwipan niya, may dala pa siya. Diba? Hindi na nga siya nagastos sa pag-uwi niya, may regalo pa. Siyempre, kaya si speaker ka sa ibang bansa, di ba? So actually, sabi ko, sana pastor, ganun ako. Yan ang pangarapin mo. Di ba? Maglingkod ka sa Diyos, padala ka ng Diyos sa ibang bansa. Ang daming biyaya. Amen? Pero hindi ko po kayo sinasabing maglingkod sa Panginoon dahil sa biyaya. Hindi po tayo prosperity gospel, hindi po. Kung loloobin ng Diyos, bakit po? Hindi. Amen? Kaya napakahalaga po yan na tayo po ay tumugon sa biyaya ng Diyos. Mamuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Ayan. Okay. Sabi nga sa Tito, chapter 2, verse 11 to 12, sabi doon, verse 11 sa MBB, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos o biyaya ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao, ito yung sa pamagitan ng Jesus Christ, ng kanyang pagkapako sa krus. Verse 12, ito ang nagtuturo sa atin, sa ibang salita, ito yung maakay sa atin, na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at namumuhay tayo sa daigdig na ito. At mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, ayan, pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos.
Kaya nga po, hindi po pwede sabihin natin, born again ka pero walang mababago sa buhay mo. Hindi po totoo yan, nakasulat po yan. Yung biyaya ng Diyos, ito ang magtuturo sa atin. Kaya pag walang nabago sa buhay mo, baka hindi ka taga-born again. Wag mong pilitin born again ka o manampalataya ka. Or, pakinggan mo yung sinasabi ko. Itatak mo sa puso mo, kailangan magbago ka. Kasi pag hindi ka nagbago at hindi nakita yan, hindi ka magbabago sa sarili mong effort. Magpapasya ka lang sa sarili mo. Maniniwalaan mo lang sa salita ng Diyos, matakot ka sa Diyos. Yun po yun. Pero yung, pag ikaw ay natakot sa Diyos, Lord, patawarin mo ako, baguhin mo ako, diyan kikilos ang Diyos. Amen? Pero hanggang nagmamalaki ka, at sabi mo, wala man akong ginagawang masama, at saka maliit lang naman to. Ginagawa ko, wala man nakakakita. Hello? Tandaan nyo, yung mga bagay na ginagawa natin na hindi natin pwedeng itago sa Diyos. Lihim man niya, ginagawa natin sa ilalim, kahit isip mo lang yan, iniisip nga natin, alam na ng Diyos kung ano iniisip natin Amen? Sino ka para magtago sa Diyos? Kaya hindi ako pwede magtago. Sa sarili ko, wala akong itatago sa inyo. Maliban na lang siguro po yung mga nararamdaman ko, kung minsan nalulungkot ako, ayokong makita niyo akong lagi nalulungkot, baka kayo malungkot din. Amen? Kasi ang hirap So, totoo po, ang dami natin problema. Ako, ang dami kong problema. Sarili ko, ang dami kong problema. Ang dami kong gustong gawin. Naisip kong gawin, pero hindi na kaya ng katawan ko. Amen? Kaya sabi ko, sana maging kabataan na lang ako para ang dami kong makita niyo yung talagang ginagawa ko. Opo. Hindi ako titigil para sa Panginoon. Dahil tumigil na ako sa mundong ito. Amen? Kainom, barkada, lasyaw. Pero hindi ko sinasabing masama yun, yung tayo nag-outing o hindi po. Pero kung wala kang ministry at hindi ka nagagamit ng Panginoon, paano po? Sasabihin natin tayo ay lumusunod sa kalooban ng Diyos at nasaan ang biyaya ng Diyos sa iyo? Wala ka na bang nadamang pag-ibig sa iyong kapwa? Hindi mo nakikita yung mga taong andyan, nagkasakit dahil kainom, hindi ka ba naaawa sa kanya na mapupunta siya sa impyerno kung siya'y mamamatay? Hindi ka ba mananalangin sa kanya? Hello? Wala ba tayong pakialam sa mga nakikita natin, mga kapitbahay natin, o naditing natin nag-aaway-aaway sa bawat araw na ginawa ng Diyos, puro problema, puro daing. Ganyan ang tao, puro daing. Paano ka makakatulong sa kaiba kung ikaw nga sa sarili mo, daing ka ng daing? Alam mo sa Bible, hindi na daing ng daing, reklamo ng reklamo, sinusumpa ng Diyos. Kawalan ng pananampalataya po yun, daing ka ng daing. Manapa ang sabi nga nandoon na fruit of Holy Spirit, yung pagtitiis. Magtiis ka muna kung wala kang ganito. Katulad niya, wala kang ganun ka mainggit. Antay may para sa iyo. Hello? At hindi man dumating, huwag mo kainggitan yun. Mahalaga may Diyos ka. Hello? Pero hindi ko pa sinasabing, huwag na tayo magkaroon, huwag na tayo mangarap. Mangarap kayo, mag-aral kayo mga kabataan. Magtrabaho kayo, magpundar kayo kung anong gusto niyo ipundar. Walang problema. Huwag niyo makakalimutan, lingkod kayo ng Diyos. Manggagawa kayo ng Diyos. At may karapatan kayo. May power and authority tayo para dalhin ang mabuting balita sa ibang tao. Amen? Yung biyaya ng Diyos, huwag natin sarilinin. Huwag tayong maging sakim. Alam mo yung sakim? Ako lang. Basta ako, masaya. Basta ako, ligtas na. Basta ako kasama sa rapture. Paano yung kapitbahay mo? Paano yung mahal mo sa buhay? Hello? O hindi, ala akong gift, pastor. Hindi mo kaya. Wala ka bang masasabihan kahit isa? Wala ka bang kapatid? Wala ka bang pinsan? Wala ka bang kaibigan? Wala nga, pastor Teka muna, na-born again ka ba? Alam niyo kasi meron po sa Tondo, isa po siyang parang may lahing Chinese Napanood ko ito sa TV. Sabi niya, mahihiyain yung bata na to. Maputi siya, maganda nga School lang siya, mahusay sa school, pero wala siyang ganong kaibigan. Tapos pag school, uwi. Bahay lang. Ganun, mahihiyain siya. Meron siyang personalidad na laging gusto nag-iisa lang. Unti-unti nakarinig siya yung nakapanood ng 700 Club. Patotoo. Tapos tinanggap niya si Jesus Christ. Unti-unti tapos may ginamit na nagba-Bible study sa kanya, na Bible study. Hanggang sa bandang huli, ayun nga, napagtagumpayan niya, nakapag-share na siya. Hello? Dahil sa biyaya ng Diyos. Yun po ang nagagawa. Kaya nga, ang biyaya ng Diyos yan, nagbibigay ng kakayanan sa atin. Yung hindi natin kaya ngayon, magagawa natin dahil sa kanyang biyaya. Hindi lang mangyayari yun dahil nagre-resist ka. Nilalabanan mo ang kalooban ng Holy Spirit.
Or marami kang alibay, marami kong gagawin eh. Tsaka may binabayaran ako eh. Tsaka, hello? Ang dami nating alibay. Pero sa harapan ng Diyos, hindi ko po sinasabi na mga tuwi na lang tayo. Manapa, makinig ka sa sinasabi ng banal na Espiritu. Saan ka tinawag ng Diyos? Hindi tayo utusan ng Diyos na hindi natin kaya. At utusan man tayo, huwag tayo matakot. Kasi utusan tayo ng Diyos, kasama natin siya. Kaya napakahalaga po yung nakikinig tayo. Paano ka makakapakinig kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Puro ang napapakinggan mo, may lakad tayo. Maganda doon. Di ba? Sino napakinggan mo? Kapwa mo. Sarili mo. Yung masarap to. Nakakapagod naman, nakakaboring. Di ba? Pinakinggan mo yung sarili mo. Hindi na yung truth. Umuwi tayo sa katotohanan, sa salita ng Diyos. Yun po, kakaiba yun eh. Magkakaiba po yun kasi meron tayong feeling, may emotion tayo. Yan po eh. Kumisan nga po, di ba? May pagkakataon nga, di ba? Ako nga, sa sarili ko ngayon, parang dami kong gustong gawin, pero walang magawa. Pahiga-higala ako sa bahay. Ano, Pastor? Opo. Kasi, totoo po yan. Kaya nga sabi ko, ayun, pabili ko si Sister Elmi, ganito. Wala, dami kong iniinom na mga herbal, ganito. Tapos pa, umuulan pa, mabagyo pa. Pero ito pong ginagawa ko, lagi po ako nananalangin. Pinapanalangin ko po kayo. Marami tayong problema na dapat harapin, ayusin. Pero alam ko, kahit nagawin ko yon, kahit malakas ako, kung di man ako sasama ng Panginoon at hindi yun ang pinagawa sa akin ng Panginoon, anong mangyayari? Kaya napakahalaga po, pag gagawa tayo, maganda, narinig natin ito sa Diyos. Paano yung maririnig? Magkakaroon ka ng desire. Alam ba, binasa mo yung Biblia, panalangin mo, manumumuno sa iyo, tapos mamaya-maya, nangungusap sa iyo, ganyan, yun, binibigyan ka ngayon. Anak, panalangin mo, nagkakagulo ngayon sa Manila, may rally. Hindi ka may mangyayari, may magagawa ba yung panalangin ko doon? Wala naman ako doon. Meron. Dahil yung Diyos, kikilos siya. Nagkakagulo na sa Manila. Alam niyo mga kapatid, kaya nga lang po nung Sister Elmi, nangungupahan kami sa apartment noon. Merong kapitbahay kami na yung binan at saka yung lalaking manugang, nakasira sila nung anak nung lalaki, nung matanda. Ako, nagmumurahan. Sabi niya, papatayin kita! Tapos kami, katabi namin sa bahay. Tapos ito yung apartment namin. Tapos nakasilip yung tatlo pa lang noon eh. Si Joel, si Jebilin, si Jonathan, at saka si Joel. Tatlo po yung kami noon. Sabi ko, pasok tayo sa loob. Upo kami sa sala ng apartment. Tapos sabi ko, sige, pray tayo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Panginoon, tinatalian namin yung galit, yung poot, yung pagpatayan, yung kaguluhan ito, magkaroon at patuloy po ay inaangkin po namin yung kalayaan, yung kapayapaan. Maya-maya, dumahimik. Tapos, kinabukasan, natulog kami, magkasundo na yung magbiyanan. Hello? Nanalangin lang kami. Alam pa nila yon? Hindi. Kaya kung minsan yan, may nagsasaksakan dito dyan. Paglabas namin dyan, may nagsasaksakan. Tapos sabi ko sa isang kapatid, hinawak ko, dito tayo sa tabi, mag-pray tayo. Amen? Kasi intindihin natin pa may nangyayari. Ganun tayo, di ba? Pero hindi mo alam, may papel ka doon. Kapag nakakita tayo ng mga bagay na nangyayari sa labas, ano man yon, pray lang, pray natin. Malaking bagay po yun. Kaya, sana po makatulong to sa atin at tayo po ay magising. Number 2, He gave us authority to rule with the Lord Jesus Christ. Binigyan tayo ng Diyos ng karapatang mamuno sa kalangitan kasama ng Panginoong Jesucristo. Sa MBB, sa verse 6, sabi nga dito, Episode chapter 2, verse 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Sa ibang salin, pinaupong kasama niya sa kalangitan. Pinaupong kasama niya sa kalangitan. So, hindi mo ko masyadong nilagyan to ng mga paliwanag. Pero mga kapatid, ito po isang karanasan. At sa patotoo. Number 1, kasiguraduhan ng ating kaligtasan na makakasama tayo ng Panginoon sa kalangitan. Yun po yung sinasabi sa Pilipos chapter 3:20. Sa isang banda, tayo mga mamamayan ng langit.
At inaantay natin mula sa langit ang muling pagparito niya. Tayo ay mga mamayan ng langit. May kasiguraduhan. Yung tayo po ay meron ng posisyon na ibinigay sa Diyos. Kung saan nandoon ang Panginoon, mapupunta po tayo doon sa karera ng Diyos. Dahil si Jesus Christ, hindi tayo yung katulad niya na yung nakaupo sa kanan ng Diyos, kundi pauupuin tayo kasama niya doon sa kalangitan. Tayo papapasukin sa kalangitan. Pangako po yun ng Diyos. At itong katulad na ito, ginagamit din po sa spiritual warfare. Hindi ko lang po ilagay dito, pero tuturo ko po sa inyo. Binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Yung doon po sa regeneration, hindi ba binigyan tayo ng kaluwalhatian, karangalan ng Diyos. Yung katangian ng Diyos ay binigay sa atin. Hindi tayo Diyos. Pero kaya, yung demonyo, pag sinabi natin, utusan natin, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, demonyo ka. Diba? Saan yung nakasulat? Kaya pag napapalayas kayo, tutukuan mo. Huwag kang matakot. Nakasulat yan. Marcos 16:17, ang sumampalataya ay binibigyan ko ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpalayas ng demonyo. Hello? Ang talian mo dito sa lupa ay tatalian sa langit. Matthew 18:18. Ang kalagayan mo dito sa lupa ay kakalagan sa langit. Amen? May kapangyarihan ka. Na pwede mong gamitin to. Kaya pag kayo po may problema, meron po nananalangin ganito eh. Sabi niya, Lord, yung pong kasamaan, yung mga kasakuna, wag mo po kaming, pinananalangin niya, wag mo po kaming saktan, lumayo ka na po sa amin. Nakikiusap pa siya. Amen? Samantalang meron tayong kapangyarihan, nasawayin anuman. At si Jesus Christ, nandito sa lupa, sinasaway niya yung bagyo, yung hangin. Pinagagalingin niya at pinalilinis yung mga may ketong. Binubuhay ang mga patay. At kanina binibigay yan sa mga mananampalataya. Hello? Kaya nga po, maraming mananampalataya ngayon na nagpapatotoo na meron silang naranasan. Bakit po? Kasi po, ito po yung pinamumuhay nila yung pong mga bagay na biyaya. Kaya nga sa Ephesians chapter 1, verse 3, sa pamagitan ni Jesus Christ, binigyan tayo ng ating pagkipag Jesus Christ, binigay sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. So kasama po yun, yung pong kasiguraduhan ng ating kaligtasan at yung kapangyarihan, yung power and authority. Mangaral ng salita ng Diyos, gumawa ng himala. Mga kapatid, kaya nga po kung hindi ka naniniwala dito, hindi mangyayari yan. Kasi by faith po ang lahat ng bagay. Kaya nga yung grace, hindi po yan basta bumabaksak lang sa atin. Hindi po totoo yan na, kahit ako'y nagkamali, maliligtas naman ako. Hindi po ganyan. Kapag kayo nagkasala bilang manampalataya, hindi ka nagsisi ng iyong kasalanan sapagkat ang pagsisisi ay gift of God. Hello? Pag hindi ka nakukonsensya, gumawa ka ng kasalanan, hindi ka nakukonsensya, hindi ka nalulungkot, kapatid, mag-ano ka, baka hindi po ayos ang relasyon natin sa Panginoon. Opo, baka hindi ayos ang relasyon natin sa Panginoon. Baka ikaw ang nasusunod, hindi siya ang nasusunod. At may danger po yan. Sapagkat sinabi nga po, merong maiiwan. Hello? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karera ng langit. Matthew chapter 7, verse 21. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Oo nga, nasa loob ka ng kapilya. Tawag ka ng Panginoon. Pinupuri mo ang Diyos. Hallelujah! Pero sa puso mo, punong-puno ka ng galit, puot, at wala kang ginagawa, wala sakit, wala kang pag-ibig sa kapwa. Hello, hindi po yan. Kasi ang binhi po na binibigay sa atin ng Diyos ay Holy Spirit. At puro po Holy Spirit ay love. Kaya pag hindi ka marunong umibig, sa iyong kapwa, lalo na po sa kapwa mo mananampalataya, hindi ka po, wala sa iyo si Kristo. Yan ang sabi ng Biblia. Kaya panalangin po niyo ako. Kayo pinapanalangin ko. Amen. Bakit pastor? Pastor ka. Hindi po ako pastor ako. Wala na akong pangangailangan. Hello? Hindi po ako pastor po kami. Kami po ay superman na. Hindi po totoo yan. Kahit si Apostol Pablo, humingi yan ng panalangin. Amen? Kaya napakalaga po yan. At 3, salvation is by grace. It is a gift of God. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ito ay isang regalo mula sa Diyos. Amen.
Kaya nga tanong ko kanina sa inyo, karapat-dapat ka bang bigyan ng regalo? Amen. Hindi. Pero alam niyo, yung salvation, ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at ito yung regalo ng Diyos. So, hindi ka pa humingi ng tawad sa Kanya, namumuhay ka pa sa kasalanan. Kaya nga po ito pwede natin dalhin kahit kanino. Amen? Kahit kanino. Sa mga taong hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Yun po yung gospel, yung kamatayan ni Jesus Christ sa krus. So, yun po yung salvation. Ito yung gift of God. Binibigay ito sa lahat ng tao, pero hindi po, como ito may libre, binibigay ng Diyos, lahat ng tao pwede na magkaroon. Ang part ng tao po ay manampalataya, magpasya. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ito po, para mapanuto ka, lagi kang mapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Mamatay ka sa sarili mo. Kaya nga sabi nga, sino gusto sumunod sa akin? Kalimutan ng kanyang, para sa kanyang sarili. Deny yourself. Yung para sa iyong sarili, kalimutan mo. Paano yun? Hindi na ba ako mangangarap? Hindi na ba ako mag-aaral? Hindi po ganon. Hello? Kundi meron tayong pagsasakripisyo. Kasi labanan yan eh. Minsan may lakad ka pero meron kang Bible study na dapat puntahan. Meron may sakit na dapat mong dalawin. Pero meron kang dapat gagawin. Ano ba ang unahin ko? Kaya nga, lahat ng iyan sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Sabi sa verse 8, sapagat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, sarili. Ay, kulang po yung pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya mga kapatid, kaya kung minsan, ganito po nangyari, mga mananampalataya, ito po nakikita po, napapansin po sa maraming church. Minsan may pinunta po akong church, minsan tumugtog, papakanta. Pagkaraan ng kanta, alam po ba niyo kung saan sila naupo? Doon sa labas, parang pag gusto na, lumabas na lang. Amen? Hindi na po nakikinig. Parang ayaw mo na makinig ng sermon. Kasi nagtutugtog na nga kami. Agawin na. Napapansin ko po yan. At napapansin ko sa maraming church, buti na lang, marami po ang nagtutuwid ng ganyan. Opo. Kaya kung atin kayo ng mga seminar, yan po ang madalas sinutuwid po. Yung ganun po. Minsan, meron tayong ginawa, tapos pagkala ng ginagawa, wala na. Hindi nakikinig ng sermon, hindi nakikinig ng ganito. Yan po. Minsan po, yan po ang nangyayari. At minsan po ay, ayan po, nagiging Martha. Kaya kung minsan nagagalit nga po ako, nagluluto sa panahon ng teka muna, mamaya pa na kayo magluto. Kaya kung minsan po, hindi ko po gusto yon kasi yung kapilya, hindi naman po tayo pinabayaan ng Panginoon. Pwede naman tayong kumain dito, maghapon, dito tayo, marami tayong lulutuin dyan, marami tayong kape dyan, okay lang. Pero yung tapat ng gawain ng Panginoon, ang sermon kasi, yung mga gawain ng Panginoon, yung pag-worship, dito lang natin magagawa yan eh. Kaya nga para sa akin, kaya nga po yung prayer meeting, kaya nga inaako pa namin pagluluto. Dahil sa bahay pa lang luluto namin. Sabi ko kay Pastor Dielo, magpakulo ka ng tubig dyan. Pagdating namin dito, ihuhulog na lang. Amen. Kaunting halo lang, tapos na. Kasi may worship at may word sa prayer meeting. Hello? Pero hindi ko po sinasabing mali po yung ginagawa natin ngayon. Mana pa, ituwid natin. Baka hindi po ito tama. Baka yung nagluluto dyan, hindi nakikinig. Siguro nakikinig naman tayo doon. Hindi pa ako stricto ano pa man. Ituturo ko lang na kuminsan po, nandito sa kapilya para sumamba sa Diyos, hindi para pa maglingkod sa tao. Maglingkod tayo sa Diyos. Amen. Eh, ano ba kung maggutom muna sila? Hindi ba? Mamaya na lang. Magkape muna sila. Okay? Verse 9, hindi ito bunga na inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki. Kaya nga gift eh. Ito ay ginawa ng Diyos para sa atin. Romans chapter 3, verse 23 to 25. So ito po yung basahin natin. Hindi ko po naisulat dyan, pero basahin po natin. Sabi ng Romans chapter 3, balik-balikan po natin to mga kapatid, lalo na po sa mga baguhan at sa mga datihan. Ganito po ang isi-share natin, simple lang. Basahin natin ang Biblia ayon sa ating pagkaunawa. At ipakita natin ang kagandahan loob ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos,
Roma 3:23, ang sabi dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa ibang salin niyan, walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Verse 24, ngunit dahil sa kanyang kagandang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Verse 25, siya ang inalin ng Diyos, siya ang pinili ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Sa ibang salin po yan, upang magpawi ang puot ng Diyos. Sapat na puot ng Diyos sa kasalanan. Pero mahal niya ang mga taong makasalanan. Kaya nga isinugo niya si Jesus Christ. Biyaya nga eh. Hindi ka karapat-dapat, pero inisip ka ng Diyos. Kaya binigay niya si Jesus Christ sa iyo. Ngayon, anong ginawa natin? Tinanggap ko na pastor sa akin. Puso. Pero wala na, period. Wala na. Pagdating na tayo po ay nagmamalaki. Paano po yun? Kung minsan, hindi po tayo mahagilap pag may gawain ng Panginoon. Ano po ang ibig sabihin nun? Tumanggap tayo ng biyaya, pero nagmamalaki tayo sa harapan ng Diyos. Bakit? Sinabi nga ng kawikaan, kahit 1 milyon ang pera mo, kahit ikay lumipad ang napakataas. Pero pwede kang bumaksak kaagad. Kaya ng Diyos. Pero dahil ang Diyos ay mapagtimpi, mga kapatid, kasi po maraming mga tao po na nakita ko sa loob po ng 39 na taon na pagiging Kristiyano ko, nagpa-40 na po, ang dami kong nakita naglingkod sa Diyos. May pinagpala, merong hindi. Ang masasabi ko lang sa iyo, yung pinagpala po, mababang loob. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung naglilingkod sa Diyos, hindi pinagpala. Okay lang, tumatakbo buhay, pero hindi siya pinagpala, hindi naging masaya. Iyon po yung mga taong hindi na bago ang pag-uugali. Tinutuwid ko, marami ako tinuwid na leader. Minsan may nalis akong leader, nasa Mother Church. Pero hindi ko nilayo ang sarili ko sa kanila. Patuloy ko sila tinutuwid. Pero hindi sila napapatuwid. Hindi ako Diyos. Pero biyaya yan ng Diyos na bigay sa atin ng Diyos. Magamit tayo. Amen? Kung walang magagamit, sino magtutuwid sa atin? Sino magpapaalala sa atin na tayo mali natin ginagawa? Hindi mo na pinagpapalaga ng biyaya na pinagmamalaki ka dahil ayaw mo na sumamba, ayaw mo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Parang sinasabi mo, ligtas na ako eh. Ano pa gagawin ko? Hello, hindi ganyan tayo tinawag ng Diyos. Hindi tayo tinawag ng Diyos para sa sarili lang natin, para yumaman o para gumanito, para kumain, para mag-aral o para mag-asawa hanggang sa mamatay. Ganun ba? Hindi. Tinawag tayo ng Diyos upang parangalan natin ng Diyos. Paano natin parangalan ng Diyos? Kung saan natin ginagamit natin sarili? Ang daming ino-open ang mundo ngayon. Ang daming mananampalataya, ang problema po ng mga mananampalataya ngayon na nagiging highlight po ngayon dahil sa gadget, yung mga dating, yung mga kalaswaan. Ang dami po. Ang dami. Kasi walang nakakita. Walang nakakaalam ng ginagawa natin. Kasi hawak mo lang yung gadget. Pwede po mangyari. May dating ka. Merong sexual na nangyari sa loob ng, doon lang sa cellphone. Hanggang sa mabuyo na sa kasalanan. Ang dami po niyan. Andiyan na po ang AI ngayon. Lahat ng modern technology po ngayon. Tandaan na po yan ang huling panahon, mga kapatid. Kaya mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay kailangan po sumagana sa biyaya ng Diyos. Paano tayo sasagana sa biyaya ng Diyos? Unawain natin yung mga bagay na tinanggap natin. Tayo naligtas sa pamagitan ng Kanyang biyaya. Tayo ngayon ay nabubuhay dahil sa Kanyang biyaya. Tayo ngayon ay may lakas dahil sa Kanyang biyaya. Tayo ngayon ay nabubuhay dahil sa Kanyang biyaya. Tumayo po tayo mga kapatid. Tumayo tayong lahat. Ilapit natin ang ating sarili sa Panginoon. Wala tayong may tatago, mga kapatid. Baguhan ka man o datihan. Ang masasabi ko sa iyo, magpatuloy ka. Mag-aaral ka ng salita ng Diyos. Makinig ka ng salita ng Diyos. Sila masasabi ko sa iyo. Hindi ako Diyos. Hindi ko masasabing ito mangyayari sa iyo. Pero pag nagpasya ka para sa Panginoon, may magandang mangyayari sa iyo, mga kapatid. Hindi ko alam. Baka ito'y panahon mo para ikaw ay yumaman. Ang dami pa mga kapatiran na walang kaya, walang pinag-aralan. Bumagsak ang buhay, pero naging milyonaryo.
napunta sa ibang bansa, nagkaroon ng malaking bahay. At ang sabi nga, pag nadidinig ko, hindi nila akalain. Pero sila, ang patotoo nila, yung dating binibigay nila 100, tumutulong sa Diyos, sa gawain ng Panginoon, ngayon 1,000 na. Hindi lang 1,000, kasi milyonaryo na eh. Amen? Lalong lumaki yung kanilang bigay. Hindi po kayo hinihimok para doon magbigay po kayo sa kapilya. Hindi po. Kasi nakita niya yung laki ng biyaya na bunuwatin sa kanya, ibinilig naman niya yung karapat-dapat para sa Diyos. Amen? At hindi lang po pera. Naglilingkod po sila sa isang kapilya. Amen? Hindi po sapat. Yung maibibigay mo, hindi kailangan ng Diyos ang handog mo. Ang kailangan niya yung puso mo, yung sarili mo, ipaggamit ka para sa mga taong makasalanan. Sapagkat naparito ang anak ng tao, Lucas chapter 19 verse 10. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga makasalanan. Sino ang hahanap ngayon sa mga makasalanan? Si Jesus Christ ba? Siya nga po ngayon nakapuna sa kanan ng Diyos at sumasa atin siya ngayon sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kung nandito si Jesus Christ sa pamamagitan ng Holy Spirit sa ating puso, sino ngayon ang lalakad para puntahan ng mga makasalanan? Opo, nadinig ko nga sa isang pangangaral. Kapag ang isang tao manapaltay hindi marunong mangaral ng salita ng Diyos, hindi pa nagiging ganap ang kanyang buhay spiritual. Yun lang pong patotoo natin na bago buhay. Malaking bagay po yan sa harapan ng Diyos. Pero kung yung ugali natin hindi na bago at hindi pa tayo mapag-share at hindi tayo makapag-share kasi ang ugali natin hindi na babago, babalikan po tayo niyan. Hanggang ngayon, hindi po maayos ang ating relasyon sa loob ng tahanan. Relasyon natin sa ating kapatid, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga magulang. O mga magulang, baka tayo po ay nagkukulang sa pamumuno natin sa Diyos. Dahil ginatang po sa atin bilang mga magulang, hindi lang magpakarami. Sa Genesis pa lang ang sabi nga doon, magpakarami kayo at pamahalaan. Pangunahan mo ang iyong pamilya. Hindi lang po bigyan ng pera, kundi madala mo sila sa paano ng Diyos na sumasamba at naglilingkod. At hindi po yun mahirap ngayon dahil nga po sa biyaya ng Diyos. Dahil kay Jesus Christ, si Jesus Christ ang namatay sa krus, siya po ang tumubos sa atin, mga kasalanan, upang tayo mapawalang sala. Kahit tayo ay matigas ang ulo, kahit hindi tayo naghahanap sa Diyos, mula nung tayo makarinig ng mabuting balita at tayo ay nagpasya at nanampalataya, doon po nagsimula at ganun po ang nangyari sa akin. Ang pakiwari ko sa sarili ko, mabait akong tao dahil matulungin naman talaga ako at ako'y maraming taong kaibigan. Madali akong malapitan. Hindi po doon sa pera, kundi mahilig ako makipagkaibigan. Kahit saan ako pumunta, matanda o bata, pwede tayo makibagay. Akala ko noon sapat na yon. At ako naman ay laging nasa loob ng simbahan. Pero nung ako'y makarinig ng salita ng Diyos na nagpasya akong tanggapin siya, yung inaakala ko noon, marami pa palang babaguhin sa akin. Unti-unti doon nabago ang buhay ko. Bisyo ko, pag-uugali ko. Opo, dumadaan po ako sa proseso. Kaya sa mga baguhan, hindi po ito magic. Pero magpatuloy ka sa Panginoon at doon maranasan ang proseso. Pero pag ikaw hihinto at namimili ka at hanggang ngayon na hindi ka tunay na tumanggap sa Panginoong Yesus, hindi mananagalan sa iyo ang biyaya ng Diyos. Hindi ka niya matutulungan. May naghihintay lang ang Diyos, isugo natin ang ating buhay. Habang tayo nakatayo sa ating kinatatayuan, tayo nakakilala sa ating sarili. Kapatid, hindi ko po kayo sinasabihan para po kayo ay sumunod lang. Kundi, nais ko po kayo ay magtagumpay. Na ano man ang mangyari, saan man kayo mapapunta, hindi kayo pabayaan ng Diyos. Dahil ang yung narinig at natutuhan sa Biblia
ay sinapamumuhay mo at nilalagay mo sa iyong puso. Tandaan mo, mawala ka man sa lugar na ito, mapunta ka man sa ibang lugar, mapunta ka man sa abroad, tandaan mo, yung natutuhan mo dito, hindi yan mawawala kung ilalagay mo yan sa iyong puso. Maliban na lang kung iiwanan mo, aalisin mo sa iyong buhay. Ikaw yan. Kaya kapatid, sa oras na ito, lumapit po tayo sa mga magulang na nangangarap hanggang ngayon, na mahal natin sa buhay, mapanuto ang buhay. Sige po, lumapit po tayo. Humingi tayo ng tawad. Baka po tayo ay nagbigay ng permiso kay Satanas sa loob natin ating tahanan. Pinabayaan natin ang loob ng ating tahanan ay pagharian ng demonyo. Pinabayaan natin ang mga anak natin na umiinom ng alak, nagbibisyo na hindi natin sinasabihan at hindi natin pinapanalangin. May kapangyarihan po tayo. Kahit yung kahirapan, dahil magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Sige po, tayo po ay manalangin. Ilapit muna natin ating sarili sa 1 minuto. Sige po, ilapit po natin. Amang banal, sabihin po natin, Amang banal, nilalapit ko sa iyo ang aking sarili. Patuloy o Diyos, tulungan mo ako. Patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang. Sige po, sabihin po natin. Hallelujah. Purihin ka po, Diyos. At bigyan mo po ako ng lakas, Panginoon. Mapagtagumpayan ko ang lahat ng bagay sa aking buhay. At ito'y manatili sa aking buhay. Ako na lang po ang mananalangin. Amang banal, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat po, Ama, sa kabila, Panginoon, ng lahat ng mga pangit na pangyayari. Lord, hindi po nagbabago ang iyong pag-ibig, hindi nagbabago ang iyong plano, hindi nagbabago ang iyong kalooban, O Diyos. Lahat ng tao ay gusto mong maligtas. Kaya, O Diyos, sa lahat ng namin natutuhan ngayon, dahil sa iyong biyaya, ito'y magaganap sa amin. Kaya, Lord, yung biyayang ito'y managanap po sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, ng biyaya ng kalakasan, biyaya ng pag-ibig, biyaya ng lahat ng bagay, O God, spiritual na galing sa langit, managana ang bawat isa. Ito po'y magamit namin at kami po'y maging daluyan ng iyong pagkapala, maging kasangkapan, Panginoon, ng iyong layunin. Kaya ang aming Panginoong Jesucristo ay pinako mo o pinabayaan mong mamatay sa krus upang tubusin ang aming mga kasalanan. Sa gayon, ang lahat ng mananampalataya sa Kanya ay mabuhay katulad kasama Niya. Na ngayon ay namumuhay kami na kasama Niya. Kaya po, Panginoon, kailangan kami kumilos, gumawa, magnasa katulad niya nung siya nasa lupa. Kaya, O Diyos, gisingin mo ang bawat isa na kami tinawag mo hindi para sa aming sarili lamang. Tinawag mo kami upang ikaw ay parangalan. Upang gawin at tapusin ang mga pinapagawa mo at nais mong gawin nung ikaw ay nasa lupa. Sinabi mo nga po sa iyo, Satan, na manampalataya kami sa iyo at magagawa pa namin ang higit sa ginawa mo. Kaya, O Diyos, ito po ay maganap sa amin. Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa ang masabihan namin ng iyong mabuting balita. Hindi lamang isa at hindi lamang dalawa ang matulungan po namin lumago sa pananampalataya. Hindi lamang po isa, hindi lamang po dalawa, Panginoon, ang makasama naming sumasamba sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong biyaya sa bawat araw. Sa bawat araw ng pagsamba. Kaya, Ama, dalangin ko po sa lalo sa mga magulang na dumadanas po na iba't ibang pagsubok at problema, maging sa mga pangangailangang pinansyal at material na bagay. Panginoon, dalangin ko po ang iyong kalakasan. Dalangin ko po ang biyaya mo ng kapayapaan, ang iyong pag-ibig, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon. Maraming mga bagay na hindi namin maintindihan, O Diyos. Lord, ang alam lang po namin tulad ng pangako, kahit anong mangyari, ang tahanan ng iyong mga anak ay hindi mo pababayaan. Ang mga kabataan pong narito, mga baguhan mo ng mga tatihan, ang dalangin ko po, Ama, Lord, ang bawat isa'y kausapin mo, O Diyos. Lord, na pagpunta po sa kapilyang ito, hindi po pag-religion. Hindi po paghahanap ng aming kasarapan sa buhay. Kundi ito'y pagharap sa iyo na Diyos sa buhay upang kami makinig ng iyong salita.
upang mabuksan ang aming puso, Panginoon, at kami maituwid mo sa lahat ng aming mga kamalian. Panginoon, pagpalay mo ang mga kabataang ito mula po sa kanilang pag-aaral, samahan mo sila at makatapos sila mula elementary, high school, college, hanggang sa pagkuha nila ng mga exam, hanggang sa paghahanap nila ng mga trabaho. Panginoon, gabayan mo sila. Hanggang sa kanilang pagkapasya sa kanilang mga buhay, kung ano po yung kanilang pagkapasyahan, pangunahan mo sila, maging sa pag-aasawa. Panginoon, gabayan mo ang mga kabataang ito, O Diyos, na napakahalaga, O Diyos, ang sumunod sa iyong kalooban, sapagkat, Panginoon, ang tunay na natagumpay, Panginoon, na hindi lamang yung makamit namin, yung gusto namin din sa mundong ito, kundi sa lahat ng bagay, Panginoon, makasama ka namin, maging sa kalungkutan, sa kaligayahan, sa kasaganaan, hindi mo kami iiwan tulad ng iyong pangako. Ama, maraming salamat po. Patuloy ang dalangin ko po sa lahat ng nangangailangan, maging sa karamdaman, emotionally, physically, spiritually, pagalingin mo po kami, Panginoon. Lahat ng nag-aalilangan, lahat ng natatakot, lahat ng naguguluhan, Panginoon, lahat, O Diyos, pagalingin mo. At yung mayroong mga karamdaman, yung mga kapatid namin na wala ngayon, maging ako na yung lingkod, Lord, pagalingin mo po kami. Ang mga kapatid po namin sa iba't ibang church, O God, doon sa Matimbo, sa Tabang Galilean, Pulilan, at sa bawat churches, O God, Lord, ako po'y dumadalangin. Lahat po ng mga kapatid na ngayon ay magdadaos ng pananambahan hanggang mamayang gabi, O Diyos. Lord, samahan mo kami at pagpalain, pagalingin kung meron mang karamdaman, physically, spiritually, financially, O God. Lord, lahat po ay magkaroon ng iyong biyaya. Maraming salamat, Ama, at sa araw na ito, nagdideklara po kami, Panginoon, na kami uuwi, hindi po kami uuwi ng walang dala. Bagkus, O Diyos, ang salita mo ay iukit mo sa aming mga puso. At ang iyong banal na Espiritu, ang iyong pag-ibig ay mananatili sa puso ng bawat isa. At ang iyong mga anghel, O Diyos, ang magbabantay sa kanila. Lord, ito po ay aking inaangkin at pinagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless you.